Makikipag-usap po tayo ngayon. Yan, butit makakamusta natin. Ang Public Information Office ng Sarangani ay ating pong kakausapin. Si Miss Joanna Grace Lapore, PIO officer po ito ng Sarangani. Ma'am Joanna, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Magandang umaga mula Opo. sa Sarangani. Opo. So ang buong Sarangani ay nasa state of calamity po ngayon, ma'am, no? Opo. Ano po ba ang latest natin ngayon, ma'am? Naku, sa mga images po, no? Television, sa media, yung mga ospital, ano po, yung mga eskwelahan. Ano po ngayon ang maibibigay niyong update sa amin? Anong larawan ngayon ng Sarangani? State of calamity dito sa Sarangani Province dahil apektado ang ating 7 munisipyo. But the hardest hit is Glan, Sarangani Province. The municipality of Glan, and for those who po nakapunta na dahil sa ating white sand beaches in Glan, you would know po na maraming coastal areas po tayo doon. Pero landslide ang naging isang napakalaking problema dahil yun po, prone talaga sa landslide yung area. At nakakalungkot po na ipaalam namin sa inyo na meron po tayong 12 na confirmed na killed because of the earthquake. Deaths in Glan has been confirmed na umabot na po ng 12. Sa Malapatan naman po 7. So we have a total of 19 confirmed deaths, pero meron po tayong 12 na missing. And we are expecting po that in the coming days, we're expecting na mas marami pa report na papasok na mga namatay dahil po sa landslide at dahil sa pagyanig na 7.8 ng Lunes. Opo. Wala pong tubig, wala pong kuryente. Mahina po ang internet connection sa bayan ng Glan pati sa bayan ng Malapatan dahil po apektado sila. Ang ating po mga major roads and bridges, ang ating national highway was greatly affected. Pero po naludo tayo dahil ang ating mga tulong galing sa national government, pati na rin po ang ating DPWH has been working round the clock together with our responders. Pati po ang PNP has been helping even sa road clearing operations po. Para sa gayon, maipadala natin ang tulong sa ating mga kababayan who have been hit. Wala pong supply. Kaya po alam niyo po ang ginawa sa pamamagitan ng tulong ng Philippine Coast Guard. Governor Roel Pacquiao and our team brought help to Glan, Sarangani Province via the Sarangani Bay po. Nung pangalawang gabi po yan, binisita po ni Governor Ruel ang ating mga kababayan sa Glan mismo dahil hindi niya po kayang tiisin na hindi makita na himself po ano po ang sitwasyon doon at kalunos-lunos po ang sitwasyon ng ating mga kababayan doon lalo na po sa mga nasa hospital natin. We have a Sarangani Provincial Hospital in Glan. At ang mga pasyente po, kailangan ilagay po sa temporary na tents na sinet up po na para doon lang po sila mabigyan ng atensyon dahil nga po apektado din ang ating buildings doon. Dahil nga po walang tubig, walang kuryente, walang supply, ang hirap po talaga. Meron po isang pasyente doon, isang bata na dinirect ni Governor Roel na ipa-airlift po. But sad to say na nung gabi din po na yun, nag-expire. And these are not just numbers po. These are real people, mga kapwa sarangan namin na naapektuhan. Alam mo po, nagpapasalamat nga po kami na naganap yon ng umaga. Na ang mga bata hindi pa po nakapasok sa kanilang mga classrooms. Ang mga trabahante hindi pa po nakapasok sa mga opisina. Pero po ang schools and even our government facilities have been affected po. Yung dati pong munisipyo ng Glan, talagang natumba na po. Dati cracks lang po yun nung nakaraang earthquake. Pero ngayon po talagang natumba na. At ang damage is so massive. Hindi pa po namin maibigay ang exact amount of the damage in terms of infrastructure. Pero ito pong balita lang, meron pang 12 na missing at 114 ang injured and we're expecting the number to rise. Tapos we have 28,341 affected families all over Sarangani Province po. Ang 22,527 po dyan sa Glan. So concentration po ng damage sa Glan, pati sa Malapatan po. May mga kababayan pa po tayong natitira sa mga evacuation centers. About 430 families are still in the evacuation centers po. Opo. Ma'am, yung bang yung Glan at saka Malapatan, magkatabing municipality po ito?
Opo. So, Ah, galing ka po ng Jensan, dadaan ka ng Alabel. Alabel is the capital town of Sarangani Province. Then right. after Alabel, Malapatan po. And Oo. then Malapatan, then Glan. So, Oo. konektado po itong Alabel, Malapatan, and Glan. Opo. So, yun po ang talagang apektado. Kaya po, nagkaroon ng directive si Governor Roel Pacquiao Mm-mm. na hindi lamang po yung drop-off point sa poblasyon Glan. Kasi po may Mm-mm. mga tulong from government, from private organizations, and even mga individual nagtulong-tulong. Bayanihan po dito ang nangyayari. Mm-mm. Nagpapadala ng tulong through Philippine Coast Guard, even po fishing vessels, Mm-mm. pinapadala ang tulong. Pero mostly sa poblasyon Glan po. Ang directive po ngayon ng governor is that mag-drop off point na rin po sa Tango, sa Glan, at sa Big Margos. Kasi yun naman po yung sa northern part ng ating area, Glan. Mm-mm. So, kailangan po talagang makarating ang tulong sa kanila. Kasi nga, nagkaroon ng damage ang roads, hindi po talaga, may mga nag-stranded po na mga turista doon, pero hinanapan ng paraan. Mhm. May mga residente po tayo na hindi po makadirekto ng kanilang lugar. So, pero po, may good news po kami. Opo. Nagpapasalamat po kami dahil na-receive na ang balita mula sa aming district engineer na ang Kapatan, which is a crucial link between Malapatan and Glan. Mm-mm. Ang barangay Kapatan sa Glan po, pwede na pong daanan ng light vehicles. Yun. At yan po ang glimmer of hope namin ngayong araw. Kaya po, pupunta kami, ang aming gobernador, kasama ang aming team, magpapadala na naman ng tulong. Second time po, para lang talaga masigurado na ang tulong na pinapadala ng mga donors natin, even ating mga partners, would be brought to them. Kasi po may mga preposition food tax naman po tayo. Ang Opo. problema lang talaga is how to bring it to the people who need it the most. Right, But we right. are doing our best Tama. para po mapadala yun. Ma'am Joanne, yung provincial hospital ay nasa Glan? Ganito po, meron po tayong provincial hospital sa Alabel, Okay. meron din po tayong provincial hospital sa Glan. In fact, meron din po tayo sa Malungon, meron din po tayo sa Maitom, Maasim and Tiamba. Itong dalawa po, yung sa Alabel at saka sa Glan, yun po ang talagang grabe ang damage sa infrastructure po. Mhm. Kaya kailangan mag-set up ng tents para po sa ating mga pasyente. Mm-mm. At yun po yung lunos-lunos na sitwasyon ng ating mga pasyente. Nagpapasalamat po tayo kasi binisita rin tayo ni DOH Secretary. Nakita niya po yung kondisyon ng ating Sarangani Provincial Hospital sa Alabel. Mm-mm. At in Glan, nakita po ng ating gobernador kung ano ang sitwasyon doon. Mabuti na lang po na nakapadala tayo ng oxygen tank and other lifeline help para doon. Pero dahil nga po nagkakaubusan ng supply sa crudo at gasolina, Mm-mm. yung ating pong generators, hindi po natin kayang masustain. So yun po ang isa sa panawagan namin na maliban sa tubig, maliban sa food tax, kailangan din po namin ng supply Gasolina. ng crudo. Oo. Opo, gasolina at crudo. So we need help for fuel supply Opo. para po sa ating generators and even po sa ating Philippine Coast Guard na nagpe-ferry po ng ating supply Right. para sa Glan. Right. So napaka-critical talaga Ma'am Joanne itong barangay Kapatan na ito dahil as of now na nag-uusap po tayo, ang lahat po ng tulong sa inyo ay dumadaan by air at saka sa tubig. Ano ho? Opo. Oo. Doon po sa Glan. So pero ngayon with this at saka po isa pong crucial na tulong ng DPWH din po was yung pagkaroon ng solusyon Oo. doon sa isang bridge sa Malapatan. Mm-mm. Kasi isipin mo po, hindi namin ma-reach ang Glan. Yeah. May problema pa sa Malapatan. Pero binigyan nila ng solusyon yung ating bridge po sa Malapatan Mm-mm. para makadiretso kami ng Kapatan. Mm-mm. Pero yun nga, so dead end na supposedly. Pero dahil inayos at kinlear nila, pwede na pong malusutan at kahit papaano po, kung meron man po kaming ilang kilometro na dapat lakarin or single vehicle or yung mga motor po, yung mga motorsiklo lang ang kailangan, pwede na rin po. Basta lang po kahit papaano, madaanan na. Opo. Although extra caution ang talagang binibigay namin na warning para sa ating mga kababayan dahil nga po patuloy
Aha. That is scary po. Kasi after po, hindi lang nagre-range ng 4, but umaabot po ng 5.2 Yes. and all. And the shaking is ongoing po. And Opo. traumatic po para sa ating mga residente. Opo. So, extra caution po sa mga bumabaybay doon sa area kasi nga prone to landslide. Opo. Isa pang ma'am, makilarawan sa amin yung mga siyempre po may distraction din yung mga bahay-bahay at Opo. nagme-maintain din kayo diyan ng mga evacuation center, Ma'am Joanne. So anong Opo. kondisyon ng mga kababayan natin diyan kasi kung may kulang sa tubig, pagkain, palikuran siguro. Opo. We have a total of 3,807 partially damaged houses. Yan pa lang po, initial report pa lang po yan ha. We're expecting that there will be more that will be reported to us in the coming days. Kasi nga po walang connection, wala pong connectivity, wala pong signal. Ang hirap pong makakuha ng information, no? Yeah. Pero ang totally damaged po is na umabot na po ng almost 1,000 reported po. So may mga evacuation centers po tayo. Pero yung sa families po na apektado, nasa 430 po ang nasa inside evacuation centers po. Families, Kasi ang families to ma'am, Opo. no? Oo. 430 families po affected. Oo. All right. Center. Opo. Ang ginawa po kasi ng iba nating mga kababayan, they would rather stay near their home, pero hindi po nila pinapasok yung kanilang mga bahay. Nagsiset up po sila ng tent. O natutulog sila. Oo. Al fresco po. Opo. Talagang, kasi po nakakatakot yung mga patuloy na pagyanig. Yes. Kaya mas gugustuhin nila na mag-tent o Yes. kaya doon na lang maglatag ng kanilang banig sa labas. Yes. Kawawa Oo. po ang mga bata. Opo. Kasi nga, kahit na hindi naman bumagsak yung bahay, nauga siya eh. So yung structural foundation, baka Opo. humina. So with aftershocks na hindi natin tiyak, dahil sabi po ng FIVOS nga, baka months itong mangyari pang mga aftershocks. Opo. And we Opo. are anticipating that. Kaya nga po ang mga kababayan natin, mas gusto po sa municipal grounds. Right. Matulog. Right. Doon po. Opo. Ma'am, ganito, isa pa, no, yung may nabanggit kayo kanina na unfortunately, doon sa ospital kaninyo, may isang batang hindi na umabot na in-airlift. Yung sustenance, yung tawag dito, mga ilang araw po yung tatagal noong reserve na gasolina for, let's say, emergency power po nung mga ospital. Kasi critical po yun, no? Kasi may mga Opo. ina-address po dyan. May mga operating room, emergency. Yun ma'am, ano pong latest doon? Ilang araw ang itatagal? Yung kung ilang araw pong itatagal, I cannot give you the exact number po. Pero ang alam lang po namin, it is depleted na. Kasi din po yung supply mismo sa mga munisipyo, wala na rin pong supplies yung mga gasoline station. Right. So, whatever is reserved there, yun na lang po talagang pinagkakasya kasi depleted na from the gasoline station. So, kaya nga po, patuloy po kaming nananawagan sa mga gusto pong mag-donate. At fuel po tinatanggap namin, yung mga nakagalon na nakaseal, para lang po ma-transport. Kasi po lifeline help na kinakailangan po natin para patuloy po ang ating operation sa ating hospitals. So, para kahit pa paano yung mga hindi naman po yung talagang worst cases na kailangan talaga ng immediate help, ay pwede pa rin po natin mabigyan. Kasi po may mga senior citizens, may mga pasyente na rin po tayo who were there before the earthquake. Yun nga po eh. Oo. Yung mga apektado pa. Yung mga residente po na iba na kinakailangan talaga ng tulong, at least kahit pa paano po mahahanapan na ng paraan ng emergency na care na maibibigay. At nagpapasalamat po tayo, may nag-augment po nating mga kalapig bayan ng medical responders po. Okay. Kaya kailangan po yun. Sige, Ma'am Joanne, ganito, no? Sige, bigyan po namin kayo ng time. Baka po may mga nakikinig po sa atin, kakabukas lang ng radyo ngayon. Yung mga kailangan nyo po ngayon. In the case kami po, halimbawa dito sa RMN, ang RMN Foundation, nanghihingi rin po, nagbibigay po kami ng abiso na kung gusto rin po magpadala ng tulong sa amin. Nasa inyo po ma'am, I'll give you time to give information sa mga kababayan po natin, particular yung mga kailangan po ngayon. Opo. Ang Sarangani Province po ay nasa state of calamity. Kailangan po namin ng tulong. Sarangani needs your help. Ano pong pwede niyong ibigay? Pwede po kayong magpadala ng drinking water, food packs. Kailangan din po namin ng fuel
fuel, gasolina, diesel para po sa ating mga PCG, yung Coast Guard vessels, at para na din po sa ating mga generators para sa ating mga hospitals. Magpadalo po kayo ng tulong through the government mismo. Bukas po ang provincial capital, meron po tayong Emergency Operations Center, ang PSWDO natin at ang ating governor's office. Meron po tayong focal persons doon na ready and willing to help facilitate your donations. Meron din po kayong pwedeng lapitan ng mga organizations. Pero po ang hinihikayat po namin ng publiko na kung pwede magpadala po ng tulong through the government para po kasi ma-assess namin kung saan po, kasi kami po ang nakakaalam kung saan yung may need. Opo. Kasi mahirap po kasi na kung may didiretso po, may mga barangay na nakakatanggap, may ibang barangay wala. So the local government units in both the province and the municipality and down to the barangays are in close coordination po para malaman kung ilan po ang nangangailangan ng tulong at ano po. Pero tubig po talaga at pagkain at fuel ang kailangan namin. Maraming salamat po sa RMN kasi po yung RMN namin dito sa Gensan, you have been such very good partners po. In fact, kasama po ang isang RMN reporter, may team po na sumama kay Governor para makita ang sitwasyon mismo doon. Salamat po talaga sa RMN. Salamat po sa tulong ninyo at sa mga nakikinig po. Kung hindi po kayo makapagpadala ng material ng bagay at tulong, isa lang po ang hiling namin. Kung pwede lang po i-set aside na muna natin ang kulay natin sa politika sa ngayon. Kung anong tulong po na pwedeng maibigay, pinansyal o kung anumang supplies, maraming salamat po. At sana po, ipagdasal nyo kami. Mabangon po ang Sarangani. At we will recover from this all by God's grace at sa tulong po ninyo. Amen. Kasi po, hindi namin to kaya na kami lang. We need all the help we can get from everyone. So as Filipinos po, sana po, we find in our heart na sa panahon ng sitwasyon na ngayon ng kalamidad, na po, let us rise above our divisions and let us unite together. Kasi po, kapwa Pilipino niyo po ang mga Sarangani province. Opo. Maraming salamat sa tulong. Maraming salamat sa dasal. Ma'am Joanne, ang dito sa Manila din, bukas po kami. Yung station po namin, you can call us anytime pag may mga gusto po kayong ipa-announce or panawagan po sa ating mga kababayan. Ma'am Joanne, salamat po sa inyong panahon. Opo. Maraming salamat. Keep safe po. God bless you. Kayo din po, lalo na. Si Miss Joanna Grace Lapore, Public Information Officer po ng probinsya ng Sarangani. Ay nako. So yun po ulitin lang